So, good morning, Kuya Kasagap. Good morning. So, Kasagap, ano po ba ang full name mo? Ang tuloy ko pong pangalan, Russell Lara. Yan ang tuloy kong pangalan. Russell. Russell. And ilang taon na po kayo? 27 na. Grabe, batang-bata pa po pala kayo. 27. And taga saan po talaga kayo? Ako yung taga Naga City, sa lugar namin. Taga Naga, laking Naga po kayo? Laking Naga, Purong Naginyo. So, Kasagap, pwede kitang ma-interview tungkol to sa background mo, paano ka naging Kalingap para mas makilala ka po ng mga supporters ng Kalingap. Okay lang? Okay. So, saan po ba nanggaling ang pangalan ng YouTube channel niyo? Yung Sagap po ay yung dati ko pong content po, yung voiceover lang po tayo, no? Hindi po tayo nagka-charity, yung mga trivia. Kaya po nung nagsimula po ako nung nagsara po yung ABS-CBN noon, tapos gumawa ako ng informasyon na info. Pero bago tayo naggagawa ng info, nagre-research muna tayo, no? Kaya doon ko yung pinush, tuloy-tuloy, nagkaroon din ng views. Tapos nung pagkawala ni Kaalaman, nung time na kasagsagan ni Kaalaman, yung idol ko si Kaalaman, yun. Yung kaya Sagap, kaya may nasasagap sila ng sa informasyon. Okay. So parang nagre-reaction ka po? Oo, nagre-reaction ng mga Kaya kumbaga sumasagap tayo ng balita. Okay. Kaya ano po ba ang natin yung trabaho bago kayo nagsimula maging vlogger? Marami akong trabahong pinagdaanan. Actually po, hindi ko po kinakaya po. High school grad lang po ako. High school grad po kayo. Tapos ano po ba yung pinakahuling trabaho nyo bago kayo naging Kalingap? Nung pinakauna kong trabaho na naranasan ko maging pedicab driver. Gano'n po katagal? Nag 2 years akong naging pedicab driver. Sinubukan ko mag-pedicab driver. Napakahirap po maging pedicab driver. Tapos minsan may mga pasahero tayo nakaka-encounter na masasamang mga ugali, hindi nagbabayad. Talaga po? Minumura pa ako minsan kasi tingin nila sa pedicab driver, mababang uri ng trabaho. Kaya nga ganun yun, parang lit ng tingin sa akin yun, ng araw na yun. Kahit marangal po ang trabaho nyo, minamaliit pa rin po? Minamaliit pa rin. Bakit po? Ano po dahilan nila ba't di sila nagbabayad? Kasi bawa, gusto nila mabilis dapat yung padyak ko. Nababagalan daw sila. Sabi ko, sir, pasensya na po kasi paahon yung yung daanan. Galit na galit yung lalaki, hindi na mo itong binayaran, sinabi pa akong gago. Dahil lang po dun? Dahil lang dun. Gago, late na ako, gago. So, hindi na nagbayad, umalis na. Ano po nagawa niyo nun? Wala, pinasensya ko na. Hinayaan ko na, pinasadyos ko na lang. Bata pa po kayo niyan? Bata pa po niyan. Tapos after nun, tapos ko pong magpadyak, pumasok pa ako yung mga sa Globe, yung mga SIM card. Opo. Naglalako ko ng mga SIM card, nagsiself-stock tayo. Nagbenta po ng SIM card? Nagbibintay ng SIM card. Yung allowance namin is 100 pesos. Tapos commission basis lang tayo doon. Bawat mabinta natin na SIM card, 10 pesos sa atin. Tapos may allowance na 100 pesos. Araw-araw? Sa araw-araw. So nakakapagkano naman po yung benta sa isang araw dati? Nakaka 300 naman po. 300. Marami din po ba? Marami. So may pamilya na po ba kayo, Kasagap? May asawa na po kayo? Wala. Kasi mga kapatid ko, may mga asawa ko na wala. Kasi hindi ko kasi maiwanan yung magulang ko, si yung papa ko, hindi na kaya makapagtrabaho, matanda na rin. Si mama, may mga diferensya yung mga mga paa nila. Kaya ako na lang yung nagkataguin sa kanila na tumutulong, gamot, maintenance, yun. Ikaw na lang po sumusuporta sa mga sumusuporta. Ilan po ba ang mga kapatid niyo? 8. 8 kayo? Tapos lahat po sila, may pamilya? May mga pamilya. Ikaw ang bunso? So ikaw na lang po ang natitirang sumusuporta? Ako na. Bakit po? Hindi na po ba tumutulong yung mga iba niyong kapatid? Mga malalayo naman ang tinitirahan nila. May kanya-kanyang buhay? May kanya-kanyang buhay na kasi pagka pumasok ng pagpapamilya, hindi na natin yung saklaw. Kaya kayo po, ano po ba ang desisyon niyo sa sarili? May balak pa naman po kayo mag-asawa sa tamang panahon? May balak pa naman. Pero ngayon po, single po kayo? Single. Okay, marami po siguro mag-ano yan. Mag-chat sa yung mga single din. So, Kasagap, paano nagsimula ang pagiging Kalingap mo? Saan mo nakilala si Kuya Val? Dahil kay Kalampitos. Kay Kalampitos. Nung nagtatrabaho pa si Kalampitos doon sa Sandugo,
Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo, naranasan ko pa maglako, magtinda ako. Naglalako ako, nagtitinda ako, yung hindi ko kinakaya, yung pag nagtitinda ako ng merienda. Sa kalye po? Sa kalye, naglalako ako. Anong tinitinda niyo po? Yung mga kakanin, mga mananapyo, kamutikyo, tapos yung pansit, bihon. Para lang may pang suporta. May pang suporta lang, tapos may maintenance kay Papa. So lahat po yan, nag-sacrifice ka po na magtinda ng or pasukin yung mga kahit anong trabaho para lang maibigay yung pangangailangan. So gano'n naman po katagal yung pagtitinda mo? 2 years ako. 2 years din? Oo, 2 years din. Ilang taon ka po nun? Ano lang, 2 years na ako dito. Anong taon nyo? 2018. 2018. So sa murang edad nyo rin po pala, marami na kayong pinasukan. Marami na. At saka yung mga pinasukan nyo is talagang yung kayod buto talaga. Oo. Talagang naranasan ko pa mag-construction workers. Grabe. Nung pa ako, high school pa ako, 16 years old pa lang ako. Yung sabi ni Mama, tumigil na daw sa pag-aaral kasi wala tayong pera. Gumawa akong paraan, nag-construction ako, bakasyon, sinamantala ko yun. Ibig ipapahinga ko, i-enjoy ko, hindi. Tapos anong ginagawa niyo po sa mga sinasahod niyo nung panahon na yun? Tinitipong ko. Iniipon niyo po? Oo. Okay. Tapos yun po, naging vlogger kayo, gano'n nakatagal po kayo nag-YouTube? Almost siguro 2 years na. 2 years na rin. And paano kayo nagkakilala ni Kalampitos? Yun si Kalampitos, suki ko yan. Sa binibenta niyo? Oo, binibenta ko si Kalampitos. Katrabaho si Kalampitos sa Sandugo. Di pa siya nag-vlogger, di pa? Nagpo-vlogger na. Pero may trabaho pa siya nun? May trabaho pa. Doon ako nagkahatid kay Kalampitos. Doon ko siya nakilala. Tapos in-encourage ako ni Kalampitos na mag-vlog. Yun, gumawa ako ng channel yung sa Agap na. Sa Agap na. Tapos nag-record ako doon sa may budiga niya. Sa may tinatrabaho, sa may stakan ng mga chinilas. Doon ako nagre-record. So tinulungan ka rin ni Kalampitos? Oo. Tapos sabi ni Kalampitos, kilala mo si Kuya Bal? Sabi ko, sino ba yan? Sabi ko, panuorin mo. Nakita ko yung ni Kuya Bal. Grabe. Tataas ng views ni Kuya Bal. Tapos umaga ako kay Kuya Bal. Siyempre naging idol ko din si Kuya Bal. Dahil sa pagcha-charity? Dahil sa pagcha-charity. Opo. Ano na ang content nyo sa iyong YouTube channel? Ganun pa rin. Kasi ganun pa rin. yung pagcha-charity ko, meron pa nga sa akin nagbabas. Yung sisagap ko rin pagbigay, 2 kilong bigas nang yung binibigay. Yan yung magagawa ko, wala naman tayong sponsor. At least gumagawa tayo ng paraan na makatulong na minsan nga hindi ako umaasa sa sponsor, gumagawa na lang diskarte. Ano po reaction niyo sa mga nagbabash sa inyo? Inayaan ko na lang, sabi ko, parang papakinggan ko din. Ano mo na lang dyan. Tama, hindi mo hinahayaan na maapektuhan ka. Kasi mapapagod din yan, masasawa din yan. Tsaka sarili mo pa rin po ang mahalaga sa araw-araw kahit may mga nagbabash sa'yo. So ano po ang plano niyo niyan, Kasagap? Sa YouTube channel niyo ngayon, ano ba ang goal mo? Yung kung sakali man tayo pala rin, sulitin dito sa YouTube channel, unang-una ko papasalamatan si God, kasi number 1, si God naman talaga nagtatrabaho sa atin. Tapos pangalawa, kay Kuya Bal saka kay Kalampitos. Kung wala si Kalampitos, di ko din makikilala si Kuya Bal. Dito ko nakilala si Kuya Bal, na-inspire ako, tapos pinasok ako ni Kuya Bal bilang maging kalingap. Yung nabuo na yung batch 1. Doon na nagsimula. So ngayon Kasagap, kasama ka ng grupo ni Kalingap Rab, nakakatulong din po ba sa YouTube channel mo? Oo, malaking bagay yung pagsama sa akin ni Kalingap Rab. Isang malaking karangalan na masama tayo sa sa K-Boys. Sa K-Boys. Tapos sa anak ng ama ng Kalingap, si Kuya Bal. Kamusta ba ang takbo ng YouTube channel mo ngayon? Medyo mabagal, pero sabi daw, may kasabihan na slowly but surely. Yung baga. Ilan na ba ang subscribers nyo, Kasagap? Sa 20.8K. And monetized naman na? Monetized na. And yung pagiging YouTuber mo ba na ibibigay mo yung pang-suporta sa magulang mo? Oo. Sa pag-YouTube? Tama lang. Kasi hindi naman kataasan yung mga views natin eh. Kunti lang yan minsan nga sumasahod ako 2 buwan bago ako sumahod. Kasi baga may require pa si YouTube pagka nakabot ka ng $100 bago ka makasahod. Tama. So minsan hindi mo naaabot. Minsan hindi ko naaabot.
So anong ginagawa niyo po pag hindi kayo sumasahod ng isang buwan? Paano kayo dumidiskarte? Ngayon, dumidiskarte ko, gumagawa ko ng mga paintings. Paintings nila ako. So talagang hindi ka nawawala ng diskarte? Diskarte, tapos sumasama ako sa racket, sa mga kakilala ko, may naging akong kaibigan, naging clown. Sumasama ako doon. Doon ako natuto mag-magic. Kaya pala. Doon ako natuto. Grabe, ang dami niya po pala talagang diskarte para lang may maibigay sa magulang niyo. Oo. So lahat po ba ng ginagawa niyo ngayon or mga sakripisyo mo ay para sa magulang mo? Oo, para sa magulang ko. Para sa sarili mo, ano naman ang pangarap mo sa'yo? Yung pangarap ko sa sarili ko, yung simple lang. Kapag dumating yung point na swerte na ako sa buhay, makatulong ako sa mga nangangailangan ba, kahit hindi sa pamilya ko, kahit sa ibang tao, basta may humihingi sa akin ng tulong. Magbibigay kasi yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi naman natin pahiram lang yan Kaya pinagkatiwala yan sa tao para gumawa ka ng kabutihan, tapos i-share mo yung blessing na binigay sa iyo. Wala naman tayo pag-aari dito sa mundo Pero syempre ngayon, ang priority mo ay ang magulang mo. Ayun, syempre yung magulang. Sila muna ang kailangan mong tulungan. So, Kasagap, ngayon di ba medyo sabi mo mababa ang takbo ng YouTube channel mo? Hindi ka naman ba nawawala ng gana? Hindi mo naman naiisip na gusto mo nang itigil ang pag-YouTube? May time din na nakapag-isip na ako titigil. Kasi tao naman tayo hindi naman tayo May time na bagsak talaga ako. Buti na lang may mga taong ginamit ng Diyos na huwag kang tumigil sa agap, huwag kang sumuko. Yun. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob. Siyempre yung magulang ko na sinasabihan ako, ba't ka titigil? Nasimulan mo na yan. Tama. So sinusuportahan ka rin ng magulang mo? Oo, sinusuportahan. Si Kalampitos, isa din ba siya sa mga tao na mamotivate sa'yo na magpatuloy? Oo. Pag-chat kami ni Kalampitos, sabi ko, Lods, titigil lang ako sa parang walang nangyayari. Sabi niya ni Kalampitos, tuloy lang Lods. Huwag lang susuko. Yun. Tignan mo ako, gayahin mo ako. Yun. So, pangarap mo rin ba balang araw na bigla na lang magbuboom ang YouTube channel mo na kikita ka ng sapat at sobra para sa sarili mo? Oo. Pangarap mo din? Pangarap ko din. Ano ba ang maaasahan sa'yo ng mga supporters ng Kalingap? Ano ba ang maibibigay mo sa kanila sa iyong YouTube channel? Kung sakali man ako suportahan, di ko yung sasayahin yung mga suporta na ibinigay nyo sa akin. Kasi pagkakataon na binigay sa atin na minsan lang mangyari, huwag natin sasayahin. Kapag mayroong taong tumulong, dapat pahalagahan. Tama. So, Kalampitos, ano ba ang masasabi mo? Paano mo mai apply ang pagiging kalingap sa personal mong buhay? Okay, yung pagiging kalingap, sabi ni Rab na kaya nga ni kalingap, paglingap. Kahit wala tayo sa camera, pwede tayong tumulong na bukal sa puso. Pag may lumapit sa atin, tulungan natin. May camera ba o wala? Mag-camera wala. Kasi yung puso at isipan natin nasa Team Kalingap baga, kaya tayo Team Kalingap. Kahit di tayo wala behind the camera. Kapag may lumapit sa atin, tulungan natin. Kung anong makakaya. Kung anong makakaya. So, yun yung pagiging pusong kalingap. Pusong kalingap. Na-apply mo yan sa sarili mong buhay na tumutulong ka rin talaga. Na. Ayos. So, ano po ba ang mensahe mo sa mga supporters ng Kalingap? At kay Kuya Val at kay Kalampitos? Ayan, kay Kalampitos TV, maraming salamat Kalampitos dahil nakilala ko si Kuya Val na noon ay magpapapicture lang sana ako kay Kuya Val. Sabi mo, sige sama ka sa akin, magpapapicture tayo kay Kuya Val, matutupad yung pangarap mo. Yung unang punta namin dito, dalawa lang kami ni Kalampitos. Tapos ginawa ko pag-taga-video ni Kalampitos. Tapos pinakilala ko kay Kuya Val. Tapos si Kuya Val nag-encourage sa akin na mag-charity na din ako. Okay. Tinanong ako ni Kuya Val, ilan na ba ang subscriber? Sabi ko, konti pa lang. Pabuti natin, monetization natin yan. Si Kuya Val yung nag-push sa akin na tuloy-tuloy na. Pero si Kalampitos naging tulay. Si Kalampitos naging tulay. Yan. Kung ano man nangyari sa yung YouTube ngayon. Ayun. Yan ang mensahe ko sa mga subscriber, mga followers natin dyan na sana huwag kayong magsawa na suporta ng Team Kalingap, lalong-lalo na si Kuya Val, Kalingap Rab at Edna. Yan, ginagawa po yan ng Team Kalingap, hindi po para sa sarili nila po kapangalan.
Although kumikita din sila, pero hindi sa kanila yan mapupunta. Doon yan sa mga mas marami pang matutulungan. No? Pag the more na sumusuporta, the more na matutulungan. Tama. Ganun yan. So ano po ang advice nyo sa mga nag-uumpisa ding mga vlogger na gusto maging charity? Anong advice mo sa kanila? Yan ang advice ko sa kanila ay dapat yung pag-charity, dapat pag-isipan nyo na kung sa puso nyo, yung sa puso nyo ang pagtulungan, walang pag-aalinlangan, talagang walang hinihinging kapalit. Walang hinihinging kapalit. Yung kusa na hindi kayo napipilitan na charity ako dahil gusto kong magka-views. Hindi. Mag-charity pa rin tayo. Okay. Oo. So, thank you, Kasagap. Meron ka ba mga mensahe o gustong sabihin? Meron pa bang gustong pahabol sa mga manunood nito? Yan sa mga manunood, kung may mga pangarap tayo, tuloy lang natin yung pangarap natin, tapos gawin natin. Siyempre, humingi tayo ng tulong sa Diyos kasi siya yung nag-guide sa atin para maabot natin yung mga pangarap. Okay. So maraming salamat, Kasagap. Suportahan niyo po si Kasagap TV. Thank you. Maraming salamat kay Kalingap Dan sa pag-guest sa atin dito sa kanyang YouTube channel. Maraming salamat sa pagpaunlak sa akin. Thank you. So mga Kalingap, na-interview natin si Kasagap TV, ang isa sa mga members ni Kalampito sa grupo niya. So sana suportahan po natin siya dahil isa rin po siyang Kalingap partners. And salamat po sa mga nanood. God bless po sa inyo.